Walang babaliin na batas. Yan ang iginiit ng palasyo kapag nakipagkasundo o reconciliation sa ilang hindi kaalyado ng pamahalaan. Hinamon kasi ng mga kaalyado ng pamilya Duterte na kung seryoso ang Pangulo sa pakikipagbati, kailangan niya mapauwi si dating Pangulong Rodrigo Duterte na nakakulong ngayon sa dahig sa The Netherlands. Wala raw dapat mababaling batas para lang bigyan daan ang pakikipagkasundo. Hindi po magpapahawak sa leeg at hindi po magpapadikta ang Pangulo sa mali. Hindi po tatalikuran at babaliktarin ng Pangulo ang batas para lamang pagsilbihan ang personal na interes ng iilan. So tandaan po natin, lagi pong sa batas ang Pangulo. Kaibigan o batas? Batas pa rin po ang pipiliin ng Pangulo. Paglilinaw ng Malacanang na hindi lang tungkol sa mga Duterte ang nabanggit na reconciliation, para rin ito sa lahat ng salungat sa polisiya ng administrasyon. Lalo't ayaw raw ng Pangulo ng gulo na posibleng makadiskaril sa mga programa ng gobyerno. Ang pakikipagkasundo po ay para sa taong bayan, hindi para sa personal na interes ng iba. Alalahanin po natin, maliwanag, uulit-ulitin ko ang sinabi ng Pangulo, sa lahat ng tao, gusto niya pong makipagkasundo para magkaroon ng stability, magampanan ang dapat magampanan at hindi madiskaril ang trabaho ng gobyerno. Ayaw po niya ng away. So, ang awayan na to, ang siya nagpapabagal sa trabaho ng gobyerno dahil puro paninira. Puro fake news na natatanggap ng Pangulo. Sinagot din ng palasyo ang pahayag ng kilalang kaalyado ng mga Duterte na si dating Presidential Spokesperson Attorney Harry Roque. Dito ay sinabi ni Roque na nag-aksaya lang ang gobyerno ng pondo sa pagbuo ng tracker team para siya'y tugisin. Giit ng palasyo, ang paghahanap ng isang fugitive ay hindi pag-aksaya ng oras. Kung siya ay concerned sa pondo ng bayan, dapat noong pang 2016. At kung sinasabi nga niya na siya ay concerned sa pondo ng bayan, hindi ba mas maganda kung mag-voluntary na siyang umuwi rito para hindi na siya pag-aksaya ng oras at ng pera ng gobyerno? Gabo Milde Villegas para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.